Isa po ang kwento nung yung tatlong pasaheros na 'to, nakalalabas lang mula sa eskuwelahan ay sumakay sa isang pampasaherong jeep. Ngayon pagsakay nung tatlong pasaherong ito ay hindi naman sila nahirapang pumasok at ilagay ang sarili nila sa bawat upuan gawa nung medyo may kaluwagan pa ang jeep na kanilang sinasakyan. Mga ilang sandali pa'y napuno din naman ito gawa nga siguro nung sabay-sabay ang labasan ng mga kabataan galing sa paaralan. Hindi naging imposible para sa pampasaherong jeep na ito na ito'y mapuno at yun na nga, tumuloy na ito sa kanyang biyahe. Ngayon nang siya ay nasa kasagsagan na ng kanyang pagmamaneho, napansin nung yun nga itong tatlong sakay na nakakwentuhan ko na medyo may kabilisan sa pagmamaneho ang driver. Bagay na normal lamang naman. Siguro intindihin ko na lang yung driver na mahalaga din kasi na maihatid mo ng maayos yung mga pasahero mo sa tamang oras at sa tamang destinasyon. Kaya wala namang problema. Nga lamang ang naging reaksyon ng mga nakasakay, lalo na itong aking nakakwentuhan na tatlo, ay yung paraan ng pagpreno. Sapagkat sa mga sandali daw na namemereno itong si driver ay nagkakaipitan na sila. Sa madalit salita, kung ako tatanungin base do sa description na kinuwento ng tatlo, pag malakas kang mamreno, may posibilidad talaga na magkakaipitan yung mga sakay lalo't puno nga, siksikan naman siguro doon. Ganun ang senaryo. Ngayon po, habang pinakikinggan ko rin naman yung kwento nung nagkukwento sa akin, inire-rate ko rin naman kung gaano katotoo at gaano kalibel yung kanyang ikinukwentong sitwasyon sa akin. Ang ang aking kalkulasyon sa base sa tono ng kanyang pananalita sa pagkwento nito ay medyo malakas nga mamreno sapagkat nung paulit-ulit kong tinatanong ang nangyari ay sinasabi nga nito na nagkakaipitan silang magkakatabi sila tatlo eh. Ala namang ganong malaking bagay doon sa pangyayari. Nagkataon lang talaga na pag ikay namamasaheros, normal na ma-experience mo ang ganun na nagkakaipitan, mabilis na nagtatakbo, biglang pepreno ng biglaan, magkakagitgitan o magkakatabihan yung mga pasaheros. Ang maganda nga lang nun, mga kanets, pag may maganda kang katabi, jackpot ka. Lalo kung lalaki ka, biro lamang. Pero talagang ang punto ko hindi magandang karanasan yung mabilis kayo, biglang pepreno ng mabilis yung jeep. Okay, ito po yung pangalawang senaryo pa. Ito naman yung pangalawang senaryo po. Yung habang tumatakbo yung jeepney sa kanyang pagbiyahe, yung susunod na kanto kasi nun, doon ay maraming posibleng bababa sapagkat yung mga sumakay doon sa eskwelahan na yun, mga 2-3 kilometro din at makakarating ka sa panibagong baryong ito, posibilidad maraming bababang mga pasaheros. May nakalaang pwesto ang mga jeepney doon sa lugar na yon na pwedeng babaan ng mga pasaheros niya. At sa madalas salita okay naman. Maayos naman ho ang naging daloy ng pangyayari. Ngayon, ito yung magiging isang sangkap na naman ng road rage. Itong senaryo na ito na aking sasabihin. Base na rin ito doon sa tatlong pasaheros na aking nakakwentuhan. Nauna kasi itong jeepney na ito na pumwesto doon sa babaan. Sa Makatwid, may pwesto ka doon, magbababa ka pala, at naturalmente naman kahit ako ang driver, maghihintay ako ng mga panibagong posibleng sasakay sa akin. Galing nga doon kasi sa kanto na yon, marami rin galing doon sa looban na pwedeng o posibleng sumakay sa akin para yung mga nawalang pasaheros ko ay mapapalitan. Which is wala namang masama talaga doon. Kahit ako, okay ako doon. Pero ito kasi yung senaryo. Noong pumarado doon yung jeep, nag-iisa siya,
meron pang awang na sa likod na pwedeng dumaan ng mga sasakyang kagaya ng motor, single, yan. Para makapunta dun sa tindahan. Yung kasing kanyang pinaparadahan may tindahan eh. Yung pinaparadahan ng jeep, may tindahan sa gilid yan. Dahil nga kanto yon, matik, nakalalamang, maraming posibleng bumili. Ngayon, yung isa sa mga planong bumili doon sa tindahan, nakamotor siya, babae siya. Babae yung nagmamaneho ng motor. Ngayon, yung pagpasok ng motor na yun ng babae, cash siya. Kasi nga, nakaparada yung jeep na yun, na nag-aabang ng pasahero. Tapos sa likod niya, biglang may dumating na isa pang jeep na ganun din siguro. Ganun din siguro, kahawig ng sitwasyon niya. Nagbaba ng pasaheros, magplano rin magsakay. Ngayon, ang siste, yun nga nakatawid na motor na yun, na babae ang nagmamaneho, di kasya siya doon sa pagitan ng likuran ng jeep na nasa unahan at harapan naman ng jeep na nasa likod. Nagindaan yun para makapasok siya, maiparada niya siguro saglit at makabili doon sa tindahan na nasa gilid ng dalawang jeepney nakaparada. Ang mangyari, nung tapos nang bumili yung babae, si ate, edi plano niya siyempre doon uli dumaan pabalik. Nakalalamang naman yon sapagkat doon sa harapan siguro wala siyang dadaanan. Ang pinakamaginhawang daan na kanyang dadaanan, yun uling dinaanan niya. Likod ng jeep na nauna at harapan naman ng jeep nung nasa pangalawang nakaparada din. Ngayon, ang ginawang solusyon ni ate, dahil base nga dun sa pasaherong nakakwentuhan ko, umatras daw yung jeep na yon. Naging dahilan para kumipot yung dadaanan ng nakamotor na si ate. Hindi ko alam kung anong dahilan ng jeep at umatras siya. Basta base sa nagkwento, ganoon ang ginawa. Naging dahilan yon upang sabihin ni ate doon sa mamang driver na sa malumanay doon na pananalita, kuya, pwede po bang pakiusod yung inyong jeepney at ako po dadaan. Ngayon, iintindihin ko pa rin si mamang driver. Siguro sa ganda ng musika ng kanyang jeep at medyo may kalakasan siguro ang musika na kanyang pinapakinggan, naging guni-guni na lang siguro sa pandinig niya yung simpleng pagtawag ni ate sa kanyang atensyon. Base rin ulit doon sa nagkwento sa akin, nakadalawang tawag daw ng kanyang atensyon yung si ate na dadaan sana sa kanyang likuran. At yung pangatlo yata ay medyo galit na wag na natin sabihin kung anong uri ng salita yung ginamit. Basta sa madalit salita, yung pangatlong salita ni ate ay hindi na maganda ang kinalabasan. Ayon ang scenario number 2 para doon sa ating sinasabi kong posibleng road rage na pwedeng mangyari sa mga ganong sitwasyon. Pinakahuling bahagi na sinasabi ko na nangyari din at nasaksihan nung nagkwento sa akin nitong pangyaring ito ay yung jeep na nasa likod niya ay bumubusina na. Sa madalit salita, kung akong tatanungin, hindi ko alam ang oras na inilalaan ng isang pampasaheros na jeepney sa isang lugar na katulad noon na. Pero kung nagtatanong tayo sa Google o sa mga pwedeng pagtanungan base sa standard o sa normal na procedure ng isang bagay, ayon dito ay ito po ang nakalagay. 2 minuto ang ibinibigay na pahintulot para sa mga pampasahero sa sasakyan sa mga lugar na katulad nun upang makapagbaba, makapagsakay at umaasang muling makapagsakay ng pasahero para naman sa pagbabakasakali ng isang namamasaheros na tulad nun ng jeep ay mapuno muli ang kanyang sasakyan at makapagbiyahe ulit para sulit naman talaga. Ayun nga lamang, 2 minuto ang binibigay na pahintulot. Ngayon, balik tayo doon sa pagbusina ng jeep sa likod. Ito kasi ang dahilan kung ba't ko naikwento, posibleng road rage na naman ang kalalabasan. Siguro yung pagbusina at madalas na pagbusina ng jeepney sa likod ay naigdulot upang ang pandinig nung nasa unahang driver na hindi maganda sa pandinig niya siguro yung busina paulit-ulit ay bumaba na ito.
Bumaba siya doon sa kanyang jeep at sinita niya yung jeep na nasa likod. Sa hindi na malamang sa palitan ng mga salitang nangyari, gawa nga nung nagkukwento lamang sa akin ay yun lang ang senaryong kanya nakita. Ang reaksyon na lamang daw ng jeep na nasa likod ay ngumiti at pagbigyan itong mainit ang ulo na si mamang driver, na dahil nga siguro nabalitaan niya din na trending yung hindi magandang epekto ng pagiging mainit ang ulo sa biyahe, at sinabi na nga natin hindi lamang lisensya ang ibabaon kundi mahabang pasensya, ay nai-apply noong driver na patuloy na bumubusina. Gawa nga siguro nung hudyat na ito para si unang jeepney ay bumiyahe na at siya naman ang susunod doon. At kasi nga meron pa rin nasa likod nung nasa likod ng pangalawang jeep, meaning pangatlong jeep na. Magsisilbing dahan yon para humaba sila doon sa lugar na yon, sa crossing, at baka magdulot na rin ng posibleng trapiko. Ayun lamang. So ang ginawa nung driver sa pangalawang jeep ay hindi na lamang niya pinansin ang init ng ulo o anumang salita ibinigay noong si mamang driver na nasa unahang jeep. Pagkos ay hinayaan na lamang, at yun nga, base sa nagkwento sa akin, bumalik na si mamang driver doon sa kanyang jeep at nagpatuloy na ang kanilang biyahe mula dito sa hinintuang kanto hanggang doon sa destinasyon na kanilang tatahakin pa. Ngayon, kung ako yung driver at ilalagay ko sarili ko doon sa driver, ipagpapalagay ko na lang na ituturing ko yung mga pasahero ko na kung ako'y may edad na at bata yung sakay, tuturing ko parang anak ko siya, pamangkin o malapit na o mahalaga sa akin. Ganon. Kung ako naman medyo mabata-batang driver at tuturing ko naman na parang matanda yung sakay, ituturing ko naman na parang magulang ko o kapat kung kasing edad ko yung namamasaheros. Tuturing kong kamag-anak ko malapit sa akin o kapatid ko. Ganon ang magandang pag-iisip para pag ikay nagmamaneho, ang turing mo sa mga pasaheros mo parang malapit lang sa iyong puso. Magiging dahilan yun para magiging maayos ang pagmamaneho mo. Iingatan mo sila mula sa oras na sila'y sumakay hanggang sa sila'y makababa sa kanilang destinasyon. Hindi ko naman po yun na isinasangguni, pero yun ang tingin kong medyo epektibong paraan sa maayos at tamang pagmamaneho. Lagi nyo ituturing na yung inyong pasahero ay malapit sa inyong mga puso. Ngayon naman po, kung ilulugar ko naman ang sarili ko sa ako yung sakay, tuturing ko na lamang yung driver kasi may edad na yata. Tuturing ko na lamang siyang aking tatay. Pwede ko siyang pagsabihan bilang tatay na ganito, pwede po ba pakibagalan ng konti? May mga bata pong sakay, baka po kinakabahan sila sa uri ng inyong pagmamaneho. Ganun lang. Wala namang bagay na hindi nadaan sa mabuting pag-uusap. Namang. Wala naman pong ibig sabihin pang iba. Muli, maraming salamat. Magandang araw po sa lahat.